Sa buhay kung minsan, may mga desisyon na magdadalawang isip ka. Kung aatras ba o aabante. Lalaban ba o babawi? Walang lasa. Galing! Pero nandito na tayo eh. Aatras pa ba? Sugod kung sugod. I have to be honest with you. Ako yung tao na hindi masyadong adventurous pagdating sa laman loob. Uy, malakas. Bilib ako sa mga Ilocano talaga. Sa biyahe natin ngayon, sa maniwala kayo sa hindi, wala akong pinalampas. Mga pagkain bago at humahagod sa lalamunan at panlasa. Yung objective ni nanay para mas lalong lumabas yung lasa ng gamit. Para magamit yung gamit. Mga trip na nakabibilib. Kahit pa malayo ang biyahe papunta rito walang umurungan. Dahil lahat dito, worth it subukan. Saan yan? Aba, sa Ilocos Norte lang naman. Mapapalaban agad sa pinakamataas na waterfall sa buong Ilocos Norte. Nasa pangalan pa lang, mapapasigaw ka na. Ang tawag kasi nila rito? Darna? Tinawag siyang Darna Falls kasi dito kinuha yung bato ni Darna. Tinatawag tong Darna kasi dito siya naglanding. Tinatawag siyang Darna kasi mataas siya, parang lipad ni Darna. Hindi kailangan lumunok ng bato para ma-experience ang ganda ng talong ito. Bago makarating, may konting challenge muna sa trail. Konting lakad pa, masisilip na si Darna. Pero teka, bakit nga ba Darna ang naging pangalan ng talon na ito? Anyone? Tinawag po siyang Darna Falls kasi ito ay hango po sa pangalan ng matatag na leader na siya ang village chieftain sa mga naninirahan dati doon. Si Darna po, siya po yung leader ng tribu na Yapayaw. Bali kasali din po yan sa Snake tribe. Kaya sa kanya ay pinangalan yung falls na yun. Ayun naman pala, pang superhero rin ang atake ni Chieftain Darna. Sigaw ng bayan ng Burgos sa usapang pagkain pangmalakasan. May pambato kami riyan. Ang kanilang pinagmamalaking produkto, mas mataas pa raw sa presyo ng karne. Dahil ang pagkuha raw nito, buwis buhay. Madalas itong makuha sa madudulas at matatalas na volcanic rock sa dagat. Dagdag hamon pa ang paghampas ng nagtataasang alon. Paano ba kumuha ng gamit? Gumagamit ho kayo ng parang guantes. Pero yung guantes nyo, may hairnet. Oo, para kasi slimy kasi Mahirap talaga magkuha, Paano po natin alam kung pwede na for harvesting? Lahat po yan pwede nang i-harvest. Pwede na. Kahit saan ka magkuha. Oh. Pero yung mga black, yun ang mga number 1 na klase ng gamit. Gamit ang tawag nila rito. Isang klase ng seaweed na makikita lang sa mga probinsya sa norte gaya ng Ilocos. Parang precious stone nga ito kung ituring dahil mahirap itong makuha at mahal kung ibenta. Kaya ang tawag din dito, black gold. Yung mga green, hindi pa. Old na yon. Mga low class yan. Low class gamit po yun. Masarap din naman. Magkano po benta nyo sa class A? Per ganta. Ganta. Isang ganta, Yung isang cup po yan? Isang cup po ba ang ganta? Yung ganta yung ganito. Okay, pangtakal. Yung ganito, 500. 500 pesos din. Wow. Dahil minsan malakas ang alon, sinasamantala nila Nanay Imelda kapag low tide para mas madaling makakuha ng gamit. Pero ang iba, kahit humahampas ang alon, sumusugal maghapon para manguha nito para makarami ng benta. Pinakamarami raw ang mga gamit tuwing amihan o sa mga buwan mula October hanggang February. Ang malamig na panahon ang mas nagpapabuhay sa gamit. Ngayon lang gumandang panahon kasi
pag andyan kami, Opo. tatakbo kami papunta dito sa ibabaw. Bakit po? Kasi yung alon, kung minsan Malakas. May namamatay na nga dito eh, pagkuha lang ng ito, gamit. Dahil po ay masyado silang malapit, tapos inaanod po sila, ganun. Oo. Kasi kung minsan hindi namin nakikita yung malaking alon na papunta dito, Mahal man kung ituring ang gamit, katumbas ng presyo nito ang kakaibang dedikasyon at tapang tulad na lang ni Nana Imelda para harapin ang malalaking mga alon, magbilad sa intang araw, at sumuong sa batuhan, makakuha lang ng black gold na kanilang pagkakakitaan. Umaabot ng kalahating araw o 12 oras ang biyahe kung by land mula Maynila papuntang Ilocos Norte. Sa tagal nito, ano nga bang naghihintay sa mga bibisita rito? Ang sasalubong po sa inyo pagdating nyo ng Ilocos Norte ay yung mga magagandang tanawin at ang sobrang init na klima namin dito. You can see all beaches of Ilocos Norte, churches, tourist destinations, especially the good food of Ilocano. Sa haba ng biyahe, tiyak pang malakas ang adventure agad ang hanap. Magpugay dahil meron yan sa Paway. Pero wait, may bago raw silang pauso ha? Gusto niyo ba ng reko na ganap sa buhanginan? O bakit hindi tayo mag-aktingan? Walang tubig, walang pagkain, walang signal. E di magsayaw na lang tayo. Ako ay Anday! Ganyan! Acting galing! Ang mga iconic na pelikulang yan, binibigyan pugay din dito sa sand dunes sa pamamagitan ng mga art installations. Gaya na lang ng pelikulang Ang Panday. Ang mga likhang sining na makikita rito ay sumasalamin sa mayamang kultura ng Ilocos Norte. Since we started becoming popular as a film destination and then as a tourist destination, we found that the sand dunes is indeed miraculous, where we can have fun, we can have sports adventure. This is all a tribute to creativity, to the spirit of fun. Speaking of fun, bakit hindi tayo magpa-alon-alon sa buhangina? Sakay-sakay ng Mac Show 4x4 ride na ito. Best na ma-experience ito kasama ang inyong besties on day ones. O kaya pwede rin ang smooth ride pero may dating. Tara sa sandboarding! Kung hindi pa ubos ang energy, makisabay din sa tugtog at sayawan habang nasa buhanginan. Mararanasan yan sa only desert party sa bansa. Ang Himala sa Buhangin ay inumpisahan about a decade ago to celebrate our provincial fiesta. Actually, in fairness, na-miss ko tong sand dunes dito sa Lawag. Numerous times na natin feature tong sand dunes na to, but it's not hard to compare dahil sinubukan ko yung sand dunes ng Dubai. Now, yung sand dunes ng Dubai, very similar. Talagang miles. Talagang 360, parang sand lang all over. Dito, feeling ko, sakto din yung saktong patch of hindi naman patch to medyo mahaba-haba din to at malaki-laking area ng sand. But at the same time, meron ka nakikitang dagat. Meron ka nakikitang bundok. Yeah, it's nice to be back here. Kung tatak Ilocos Norte lang naman ang usapan, gaya ng sand dunes ng Paway. Hindi pa huhuli riyan ang pagkain Ilocano. Kada bayan may ibinabanderang sarap. Gaya na lang ng empanada ng Batak, chichacorn ng Paway, pati longganisa ng vegan. Pero may isang bayan daw dito na matagal na raw may ipinaglalaban. Mag-aanim na po taon na ang kainang ito sa Lawag. Masasabi ngang institusyon na ito sa paghahain ng paboritong pulutan ng mga Ilocano. Hindi ka daw magdadalawang isip kapag natikman mo na ang sarap ng ata-ata. Pero bakit parang kinabahan ata ako sa mga nakahain?
Ako, I have to be honest with you. Ako yung tao na hindi masyadong adventurous pagdating sa laman loob. Ang aking rule is, you know what, rule ko rin to sa mga anak ko, hindi niyo pwede sabihin ayaw niyo kung hindi niyo pa sinubukan. Okay. Okay? So, yun din yung mindset ko ngayon. Okay. Now, kindly explain to me kung anong nasa harapan natin. So this is the ata-ata or kilawen in Ilocano. It would be a fresh cut beef. Yung sibuyas lang, wala siyang ibang other na Wala, as in- condiments. as in- Sibuyas lang. We call it Tripe. liblibro. Parang It's tripe. tripe. It's the part ng third stomach siya. Yung Okay. parang yung pabuklat. Okay. They call it liblibro because it's like a book. Parang libro na. And you have the bile, the The papa. bile. Yes. Okay. Let's start with this. You wanna try it the old school way na may... I will try it with... Yeah, I love beef. Okay. Probably not like this type of cooking or no cooking. Why don't we try with the toughest one, with the papay, this one. So we go We go with the we go the hard. bang, yes. With the bang first. Yes, Wow, of I course. like the mentality. If you'd like it raw, we can try the papa it directly. You pick with the beef, or would you like to try the papa it raw? Subukan ko na to para combo na. Okay, sige. Okay, We subukan ko can na to. try it. Okay. Yan. Okay na ba yan? Para Ito na, Bieros. Parang medium rare na steak lang siguro ito, no? So very bitter yung mild. Tama? Yes. Yung nangko-control dyan sa bitterness niya is yung vinegar. Kaya medyo... May ginger, no? Yes. Pampatanggal ng Yung lansa. taste niya. yes. Okay. Sabihin na natin, yung may tulad ko na usually nakakain ko, parang sashimi, which is not Yes. cooked. Yes. It has the same texture, but of course, may konting laban lang siya and chewiness kasi yung isda parang Oo, you bite softer. into it and then it's softer and then madaling kainin. Oo. Ito, it's still soft, pero may konting laban lang. Matapos ang laman ng baka, sa hilaw na atay naman tayo. Sabi ko nga eh, subukan natin ng siguro as a whole para one sige. time, big time. It's worth a try na ano. Sige, Or should I say, it's worth a try. sushi. Iba din kasi kapag fresh eh. Kasi hindi ka sanay. Mas na-appreciate ko pa nga to kaysa dun sa yung very powdery na liver na nakakain ko. Kung hindi ka pa makapili, meron din silang secret menu na liblibro at papait na specially made by order lang. Ang mantra nga natin, huwag muna sabihing ayaw kung hindi pa nasusubukan. Dahil dyan, I'm proud of you, self. Mas nakaka-proud naman itong matatapang na mga Ilocanong kumukuha ng seaweed na kung tawagin ay gamit. Luba kasing delikado ang paraan ng pagkuha nito. Nakadikit kasi sa mga volcanic rocks ang gamit. Na mano-manong kinukuha kahit pa naghahampasan ng mga malalakas sa alon. Ang gamit na itinuturing bilang black gold, nakadadagdag sarap din sa kanilang empanada. Napansin ko na hindi nyo lang nilalagay sa palaman. Parang naka-embed din po doon sa mismong dough. Yes po. 15 taon nang nagtitinda ng empanada si Nanay Remedios. Naging kalahok siya sa Gamet Festival Cook Fest noong 2011. At dito niya binigyan ng twist ang classic empanada. Ang empanada na sinamahan ng gamet. Tinry ko po yung white Opo. para ma-recognize po na makita yung seaweeds. So bukod po dun sa gamit or yung seaweed, naglalagay kayo ng Monggo po. munggo, Saka cabbage. cabbage. Pagpapaya kasi po sa ganito sa seaweeds. Hindi mo masyadong malasahan. So kailangan maglalagay ka ng hindi masyadong malasa Opo, para hindi niya... para umusbong yung lasa ng gamit. Opo. At saka hindi po masyadong lagyan ng longganisa kasi yung longganisa na po yung naralasahan. Yung objective ni Nanay para mas lalong lumabas yung lasa ng gamit. Para magamit yung gamit. At tulad na nga natin yung gamet, empanada ni Nanay Remedios.
As always, haluin natin yung sukang Ilocos at ketchup kapag kumakain tayo ng empanada. Ayun. I guess tikman muna natin without the sauce. Lalo na yung gamit. May alat na siya. No, hindi ko alam kung galing yan sa seawater or nilagyan na siya ng asin. But anyway, lagyan naman natin ng nagbibigay nga talaga ng kakaibang alat yung gamit. Hap. Get ko na bakit may premium. Kasi one, hindi siya very common. Two, hindi siya common dahil mahirap daw siyang kunin. And three, meron din siyang kakaibang lasa. Ang gamit empanada ni Nanay Remedios, mabibili ng 120 pesos. If it's your first time and you're like, touring, it might be well worth it. Try something new. That's the Biyahero way. Discarding biyahero ba kanyo? Sa haba ng biyahe pa Ilocos, ipasok ko na sa inyo ang mic. Bakit di muna kumanta? Nanood lang? Papakanta pa nga. Ang Ilocano folk song na Pamulinawin, suwak kantahin para sa jowa mong tuyuin. Este gustong suyuin. It is about an Ilocana maiden. They call it the Pamulinawin, na napakahirap niyang ligawan. She is really, in layman's term ngayon, we call her pakipot. Yung kanyang sutor, talagang hahamakin ng lahat, gagawin ng lahat, begging on his knees and giving all his efforts para lang ma-please at mapasabi niya ng oo ang kanyang sinisintang Pamulinawin. Dahil proudly Ilocano ang folk song na yan din ang naging tawag sa taunang pista rito sa Lawag City bilang paggunita sa katatagan at tibay ng puso ng mga Ilocano. Pagsapit ng gabi, napuno ng sayawan at kasiyahan ang kalsadang ito sa Lawag City. All smiles ang lahat sa pagperform. Kung pinainit ng mga performers ang kalsada ng Lawag City, literal naman na umiinit na ulit. Feel niyo na rin ba, Biyeros? Pero mga Ilocano, hindi raw yan iniinda. Dahil ang pampawi nila sa alinsangan, ang magbabad sa kanal na ito. Irrigation canal o patubig para sa mga sakahan ang Madongan Dam. Pero ang pakilabang nito, hindi lang para sa mga tanim. Dahil ang pagbaba daw dito, ang pantanggal burnyo at init ng mga lokal. Mula rito sa dam, dumadaloy ang tubig papunta sa iba't ibang kanal at mga sakahan. Bukod sa pagbababad sa tubig, may mga airbed din dito para makapag-relax. Yung linaw ng tubig, undoubtedly sobrang linaw. Yung tubig ay nanggagaling sa taas. Ito ay dam. So they just made use of the dam. They can control the water pressure, hindi katulad ng mga other waterfalls. Mababaw lang yung tubig, so pwedeng for all ages, kahit mga bata. Yung selling point dito ay 10 pesos per head. So, kaya na-enjoy din talaga ng mga locals. Napakaganda. Ang sarap ng hangin at ang lamig ng tubig. Sobrang fresh po dito sa probinsya namin. Taga Laguna kami. Baga kaya kami pumunta rito for makasyon lang. Dito kasi kakaiba yung nature na saka murang-mura lang, 10 pesos lang yung entrance dito. Kung hindi naman feel ang lumangoy, may area dito na perfect para umaura at mag-picture-picture. Yung Dingras Buhay was dubbed as the rice granary of Ilocos Norte. So yung tubig talaga, it's very important para sa ating farmlands or rice fields. However, noong 2013, our locals appreciated the beauty of the Madongan Dam and doon na po nag-start yung lahat. I guess that's the beauty of it, diba? The simplicity of it makes it beautiful.
Ang pagiging simple, present din sa mga pagkain Ilocano. At dito sa kainang ito sa bayan ng Paway, matitikman na ang mga yan sa isang plato lang. Want a slice of Ilocano food, Bieros? Dahil ang bawat slice ng pizza na ito, tinadtad ng sari-saring pagkain Ilocano. At hindi hot sauce ang extra kick nito ha, kundi bagoong. Meron kang bagoong, meron kang bagoong din pero nilagyan ng kamatis, pati onion. Now, hindi talaga ako masyado kumakain ng bagoong. Na-miss ko na tong pagkain from Ilocos, one of which is yung garlicky longganisa ng Ilocos. I mean, ito usually inuwi natin for pasalubong tapos na meron kang atsara. Ayun, oh. Kulang na ng itlog. Nasukang Iloco. Ako, sarap. Tapos syempre, andyan din yung pinakbet. Yummy. At of course, yung combo, 1-2 punch. At minsan nga, kasama ng pinakbet ay ang bagnat. Oh, goodness. I love it. Minsan, hindi ka naman pwedeng basta i-orderin lahat. What if may way na matikman mo lahat all in one plate? Mabawang na longganisa, putok-batok na bagnet, at nakaka-healthy na pinakbet. Lahat ng yan, pinagsama-sama sa pizza. Sampler pizza ng mga iba't ibang famous Ilocano dishes na kaninang tinikpan natin. Meron silang, kung feel on bagnet, meron sila bagnet pizza dito. Kung feel mo yung very garlicky longganisa taste, meron din sila dito. Kung gusto mo naman na pinakbet at medyo gusto mo the healthier side, kaya din sila dito. Para makumpleto ang pizza experience, sa halip na hot sauce o ketchup ang pangdagdag lasa, ang inilalagay nila rito, bagoong. I love pinakbet as it is. I love bagnet as it is. Pero because nandyan kayo at gusto kong masubukan nyo through me, eh tirahin na natin itong mga to. Yung softness and crunchiness ng taba na naghahalo sa crunchiness din ng laman. Tapos yung crunchiness din ng crust or yung pizza. Go! Now, sukunakan with pinakbet pizza. Sob na ako kahit walang bagoong. Pero ako yun, dahil hindi ako makain ng bagoong. Ito palang isang klaseng bagoong, which is Balayan bagoong. Eh, para dito sa bagnet. Safe serving. For people who appreciate bagoong more than I do, you guys will appreciate this. Anyway, cut the long story short, there is a sampler pizza available for your Ilocano craving. Gusto pang mag-explore ng Ilocano flavors? May iba pang Ilocano dishes na inihahain dito. We wanted to create a fusion between traditional Ilocano food and mainstream Western food, no? So, kaya ginawa namin yung tinatawag natin Ilocos All-Stars or Ilocos Sampler Pizzas. We wanted to combine everything into a mainstream dish to promote Ilocano culture and cuisine and to reach a wider audience. And to also have something na medyo nakakaiba. Akala ko natikman ko na lahat ng kakaibang pagkain, pero mukhang hindi pa pala. Dahil dito sa Ilocos Norte, meron palang buhok ng sirena na ginagawa raw ensalada. Talaga? Sa mababaw na tubig na ito, nagkukumpulan ng mga damo. Kita na parang sumasayaw-sayaw ang damo, kasabay ng agos ng tubig. Ito ang kinukuha ni Nanay Lisa sa kanilang likod bahay. Ang damo na kung tawagin ay balayba.
Manguha ako ng 8 o'clock at uuwi ako sa 11. Makakuha naman ako ng 30 tali, minsan 60. Gamit lang ang mga kamay, binubunot lang ang mga ito. Ang balayba, meron ding maninipis na maladahon na tinatawag naman na gurgurmot. Ito raw ang bulaklak ng balayba. Ang kada tali ng balayba na ibebenta ni Nanay Lisa ng 25 pesos. Mahalaga itong balayba kasi pinagkakakitaan, nauulam. Malapit lang kukunin, madali lang kumuha. Ang mga napitas ni Nanay Lisa, diretso sa kusina na para lutuin. Unang-unang ginisa ang karne ng baboy. Saka inihalo ang pinitas na balayba at titiblaan ng mga pampalasa. Ang nakuha naman ng mga gurgurmot, gagawin kong quick side dish. At apparently, yung gurgurmot ay ginagawang ensalada. Okay, so yun yung gagawin natin ngayon. Hinahalo-halo lang ang gurgurmot, kamatis at luya. Na kumisan daw para mas umangat ang lasa. Maglalagay sila ng bagoong. Hindi mo pwede sabihin ayaw mo, hindi mo sinubukan. Subukan muna natin ng walang bagoong. Hindi mo na maglalagay ng bagoong. Ready na ang gurgurmot ensalada. Ako ang gumawa, ako rin ang titikim, syempre. Walang lasa. Ang galing! Gets ko na kung bakit sila naglalagay ng bagoong. Pero feeling ko, pag naglagay tayo dito ng vinegar, konti asukal. Wow! Ito syempre may lasa na dahil meron ng naluto na to eh. Pero yung texture na ito na mas crunchy, bagay din. Balayba, garulgul. Gurgurmut. Balayba, gurgurmut. Tama? Alright. Good combo. Pati suka ng Ilocos Norte may bagong atake. Bukod kasi sa kilalang sukang Iloco na gawa sa tubo, sa barangay Salsona, may kakaibang pampaasim. Ang kanilang pauso, may pagka-fruity na tipid pa. Ang bida kasing suka, mula pala sa mga overripe na saging. Ang tawag nila rito, banagar. I-taste nga natin kung bagay itong banagar sa empanada. Parang ano lang naman, usual na suka lang din. Parang may pagkatamis din po. So, okay ito kasi may anghang. At saka yung suka may asim at saka may matamis galing sa saging. Sarap siya. Talagang ano siya, lasang Pinoy. Pang Pinoy talaga siya. Bagay siya sa empanada. Ang pakulong yan sa suka, naisip gawin ni na Marvin bilang solusyon sa problema. Nagkaroon po ng problema na maraming na-produce na saging, di namin po nabenta kaya nag-overripe, kaya nag-research kami at nag-experiment kami na gumawa ng banana vinegar. Ang una nating kailangan sa paggawa ng banagar ay itong nabubulok o rejected na sa market or di na mabenta na overripe na saging. Dahil sa overripe na saging, marami siyang sugar. Yung asukal sa saging is isang activator para sa kanyang fermentation na pagiging suka. Antayin lang natin siya ng 1 to 3 months, ganito na po ang kanyang kakalabasan. Ang na-ferment na saging, sasalain gamit ang katsa. Saka ito, pipigayin para mapaghiwalay ang saging at katas nito. Ang nasalang katas ng saging, muling sasalain bago i-pasteurize o pakuluan. Pakuluan lang natin siya ng 10 to 15 minutes para mamatay yung mga kanyang bakterya. At ito na ang banana vinegar o banagar. Kung ang banagar ay suka na gawa sa saging, balik rin naman natin dahil meron din ditong saging na binuro naman sa suka. Ang tawag nila rito, inartem. Sa tabing kalsada ito sa Bacara, Ilocos Norte, nakahilera mga lalagyan na ito na hindi uhaw ang mapapawi kundi cravings. Isuti na tuto nga inaramid ma'am. Nangin may naglako kanya kiti dayjay banana nga balayang. Pinadas ko nga akat natema nga malako. Ang ginagamit ng saging ni Nanay Perlita sa inartem, tinatawag na balayang.
Hindi ito gaya ng ibang saging dahil malalaki ang buto nito. At sa pag-iinartem, walang tapon dahil mula balat hanggang buto, nilalahok sa suka at kinakain. Matapos mahiwa ng maninipis at mahugasan ng balayang, binuburo ito sa suka ng ilang araw bago matikman. Bro, may kay gumatang, dati lakok nga inartem nga balayang, na imas, 25 pesos laeng. Uy, salamat ate ha. First time kong titikman tong inartem. Inartem. Dahil, malakas. Bilib ako sa mga Ilocano talaga. Minsan yung taste buds nila kailangan talaga malakas yung lasa. Ito yatang nasundot ko ay saging na hindi lang laman, yung balat din pati yung buto sa loob. Oh! Alam mo, feeling ko lang, magugustuhan to. Dahil maasim. Gusto mo na maasim. No? What do you think, Jin? Medyo maasim, hindi medyo. Talagang concentrated siya dahil binuro siya eh. It's been fermented. So kapag mahilig kayo sa mga, I guess, snacks na maasim, ito para sa inyo. Pero kayo ay nag-iinarte, ang inartem ay hindi para sa inyo. Ang mga lokal, hinahanap-hanap ang asim ng pangmeryenda nilang inartem. Murang-mura sa 25 pesos kada baso. Pagkatapos kong kumain, gusto ko ang inartem pagpawala ng umay kasi maasim. Magusto ang amin ti sukat ti Ilocos, iso nga magusto ti inartem. Singsariwa ng mga pagkain sa Ilocos Norte ang hangin na malalanghap mo dito sa probinsya. Hindi lang maganda ang tanawin. Warm welcome at maraming pagkain ang sumalubong sa atin. Matapos ang mainit na pagtanggap, langhap naman ng sariwang hangin ang next na ganap. Damhin ang preskong hangin dahil sa nagtataas ang mga puno. Mag-disconnect para makapagpahinga at masulit ang katahimikan. To calm your nerves, kumbaga. Yung lugar na to ay perfect for picnic or actually any type of gathering dahil una yung Aroo, apparently, yun yung plural form ng Aroo, which is pine tree. Na ang daming pine trees dito kaya perfect for camping, for just a day trip picnic. Plus, you also have your beautiful mountains. Ang pwede niyong makain ay ang mga traditional na pagkain ng mga isnag. Yun yung tribo na sumalubong sa atin kanina. Ito yung dumalneg or dumalnag way of cooking, which is hindi sila gumagamit ng seasoning. They use salt and ginger. Kuha tayo din ng tugi. Salt and ginger. Tama nga. Oh my God! Sa pagbisita ko muli sa Ilocos Norte, may mantra akong baon. Hindi malalaman kung hindi susubukan. Sa layo ba naman ang binyahe? Ang ending, dapat swabe. Mapapagkain kaya ko ng tikman. Pati adventure na ang sarap balikan. Kaya ang iuwi kong pabaw ng Ilocos Norte, ang mga karanasan kong di natrasan. Anday!